That is oral defamation. Di ba? Kasi private transaction kasi yan eh. Di ba? Pero pag sinabihan mo yung isang politiko, ang corrupt mo naman, hindi ka marunong gumawa ng batas. Ano bang ginagawa mo dyan? Nagpapalaki ng siya sa Kongreso? That is privileged communication. You're just exercising freedom of press and freedom of expression. Privileged communication. So, ibig sabihin, if you are a public official, you are subject to public ridicule. Ibig sabihin doon, kung nasa gobyerno ka, hindi ka dapat balat sibuyas. Kasi pag nasa gobyerno ka, kahit anong palalait sa'yo, dapat tanggapin mo yan. Kasi pinagkatiwala sa taong bayan ang posisyon mo. Privileged communication, freedom of press, freedom of expression. Magandang topic natin ngayon, Carlo, kasi we will talk about mga marites. Yun. Mga chismosa. Ano yung criminal liability kung madaldal ka, maingay ka, bungangera ka? Yun yan. Yun ang ibig sabihin ng oral defamation. Bungangera ka, madaldal ka, marites ka. But aside sa oral defamation, may tinatawag din tayong slander of deeds. So, pag-usapan natin maya. So, tanong mo, Carlo, isa na yun? Ano yung tinatawag na, ano? Oral defamation. Oral defamation. Ang oral defamation, under the Philippine Revised Penal Code, Revised Penal Code to, Carlo, ito yung act of speaking. Act of speaking false. False meaning pagsisinungaling. Or kahit totoo, but malicious in public. Kailangan in public. Directed, when say public, hindi lang kayong dalawa nag-usap. May nakarinig na at least isa. Ibig sabihin ng public. Okay? Directed to a person. Ang purpose is to injure the person's reputation, honor, and dignity. Balikan ko yan, Carlo, ha? Ang oral defamation, it is a criminal act. Criminal act to of speaking, meaning gamit mo ang bunganga mo. Act of speaking, bunganga. Speaking false, meaning pagsisinungaling. You made an allegation to a person, but hindi totoo. Or kahit totoo, but malicious. Ang purpose mo lang, bakit mo sinabi yon? Hindi lang kayong dalawa, ha? In public, ibig sabihin, may isang tao pa nakarinig. Public ang tawag doon. Ang purpose doon, pahiyain ka, sirain yung reputation mo, reputation, honor, and dignity of a person. Yun ang tinatawag na oral defamation. Ayan. Well, nabanggit nyo rin, Kuya Mark, itong slander of deeds. Ano ba yung kaibahan nito sa oral defamation? Ang slander of deeds, same purpose, same objective, to injure the person's reputation, honor, and dignity. But ang pagkakaiba ng slander of deeds, it is a malicious performance of an act. Performance of an act, ibig sabihin, hindi bunganga ang ginamit mo. Action ang ginamit mo. Ang purpose, same also to injure person's reputation, honor, dignity. Ano yung mga action na ginamit mo? Ano yung Tagalog sa luwaan? Ano na? Duraan. Duraan. Duraan mo isang tao. In public, duraan mo isang tao. Yan. That is already considered as a slander of deeds because you humiliate the person. You humiliate the person. Hindi mo ginamit ang bunganga mo, action ang ginamit mo. Okay. Hindi naman sinakta na sobra, but may mga konting pananakit. Ang purpose doon is to injure the person's reputation, honor, and dignity. Still, slander of deeds. Ibig sabihin, hindi mo ginamit ang bunganga mo, ginamit mo ang kamay mo, ginamit mo ang any action, performance of an act, maliciously. Ang purpose is to injure person's reputation, honor, and dignity. You can be liable of slander of deeds. So, sa oral defamation, sa pamamagitan to ng pananalita, ang slander deeds ay sa gawa. So, anong mga batas po na nag-govern sa both oral defamation at slander of deeds? Nakalagay po yan sa Revised Penal Code ng Pilipinas. Of course, may mga konting amendment na to, but still, the Revised Penal Code under Article 358 and 359 of the Revised Penal Code. So, ito yung ginagamit na dati, Carlo, lalo na dati na wala pang internet. Kasi ngayon, yung oral defamation, hindi na masyadong pinapansin yan na kaso. Kasi may bagong kaso na ngayon na mas mabigat, yung tinatawag na cyber libel through
under cybercrime. But dati kasi wala cybercrime naman kasi wala namang internet nung panahon 1940s, 1950s. So, ang common na kaso yung oral defamation, slander of deeds, but this is covered under the revised penal code. Okay. So, ito rin, Kuya Mark, kasi marami din nagtataka sa atin mga kababayan yun, oral defamation, slander of deeds. Pero ano rin po ba ang pagkakaiba nito sa libel? Yan. Ang libel iba. Ang libel kasi, dalawang kasing libel, Carlo. May tinatawag tayong ordinary libel, may tinatawag tayong cyber libel. So ano pagkakaiba? Ano yung ibig sabihin ng libel? Defamation pa rin ng libel. But the defamation of libel is in writing or broadcast. I repeat, ang oral defamation, ang ginamit mo para sirain ang reputation, honor, dignity ng isang tao, bunganga mo. Ibig sabihin, kuwan ka, ano yung bunganga na babae? Ano tawag doon? Bungangera. Bungangera. Oo, bungangera ka na tao. Okay, mga bungangera, palengkera, bungangera, yun. Bunganga ang ginamit mo, oral defamation. But kung hindi bunganga ang ginamit mo, but in writing, sulat mo yung papel, tapos ilagay mo sa newspaper, i-broadcast mo sa radio, ilagay mo sa newspaper, yun ang tinatawag na libel. Pero, pag yung mga sinulat mo nakapost sa internet, meaning sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, mga ganon, cyber libel yun. Mas mabigat ang cyber libel. Umabot kasi ng 12 years yan na imprisonment, unlike libel na ordinary, hanggang 6 years lang. So, ang libel, I repeat, writing or broadcast defamation. Ang oral defamation, ginamit mo ang bunganga mo. Oral defamation. But same purpose, to injure the person's reputation, honor, and dignity. I repeat honor, reputation, dignity, bunganga ang ginamit mo para sirain ang reputasyon ng isang tao, honor and dignity. Bunganga ang ginamit mo, oral defamation. So writing, broadcast, libel. But writing, broadcast, but using internet, cyber libel. Yan ang pagkakaiba. Ayan. Well, ang libel, Kuya Mark, yung nabanggit niyo po is in writing. At consider naman to na in action. So, anong pagkakaiba nito sa oral defamation? Oral defamation and slander of deeds. Slander of deeds. Yes. So, ang oral defamation, I repeat, oral defamation using your bunganga. Verbal, speaking. Okay? You speak something false or malicious against a person, directed to a person, in public. Hindi pwedeng kayo dalawa lang. In public, meaning may isang tao nakarinig. Pinapahiya mo siya, may tao at isang tao nakarinig. Ang purpose is to injure the person's reputation, honor, and dignity. So pag may reputasyon na isang tao, may honor and dignity, tapos papahiyain mong nang ganon, that is already considered oral defamation. Ang slander of deeds, hindi bunganga ang ginamit mo, but performance of an act maliciously. Performance of an act maliciously, like dinuraan mo isang tao, tinapunan mo ng mga basura, just to humiliate ang tao. Party, birthday party, nag-inuman kayo ng wine, mga social wine. Tapos, tinapon mo ang wine sa babae. You're nothing but a second-rated copycat. Ayun, parang sa pelikula. Yan. Yan. You're nothing but a second-rated cut. Trying hard copycat. That is considered slander of deeds. But hindi slander of deeds yung pagsabi niyo mo na you're nothing but you're a second-rated copycat. Hindi. Yung pagtapon mo ng wine sa mukha niya in public, that is slander of deeds. But yung pagsabi mo, oral defamation. You're nothing but a second-rated trying hard copycat. Oral defamation. Pagtapon mo ng kape, pagtapon mo ng vino sa kanya or beer or soft drink sa kanya or tubig, tinapon mo sa kanya, slander of deeds. Maliciously, performance of an act. So, plus sinampal mo pa, ganun, defamation. So, pagsampal mo, dalawang klase ang sampal. Pagsampal mo, ang purpose mo, saktan siya, physical injury. Pagsampal mo, ang purpose is pahayain siya, slander of deeds. So, ibig sabihin, slander of deeds, kasi ang physical injury, depende kasi sa
sa injury na nangyayari sa mukha niya, kung nabaga ba dahil sa lakas ng pagsumpal mo, physical injury yan. Pero ang purpose mo, kahit konting sampal yan, basta ang purpose mo, payain siya. Kasi dami nakakita, gano'n. Ang tawag doon is slander of deeds. Ibig sabihin, ang purpose mo is payain ang isang tao to injure the person's reputation, honor, and dignity. Yan. For example, isang professor. Estudyante ka. Estudyante ka, ang ginawa mo sa professor mo, na habang nagtuturo ng mathematics, nilapitan mo. Tapos sinampal mo yung professor na yan. Ang hirap ng mathematics, sinampal mo yung professor na yan. In public. That is slander of deeds. Bakit? Kahit konting sampal lang, kahit konting tapak lang, gano'n lang. Because pinaya mo ang reputasyon ng isang professor. Professor has a good reputation, but you injure the person's reputation, honor, and dignity through maliciously performance of an act. Ang tawag doon sa batas is slander of deeds. Meaning, pinahiya mo isang tao gamit ang isang action. Action. Tinapunan mo ng tubig, tinapunan mo ng vino in a birthday party. Slander of deeds. Binungangaan mo, you're nothing but a second-rated, trying hard copycat. Yun, ang tawag doon, oral defamation. Kasi bunganga ang ginamit mo. So, yun ang pagkakaiba ng oral defamation sa slander of deeds. Ayan. Ngayon naman po, Kuya Mark, ano ang mga elemento ng oral defamation? Ang oral defamation, number one, there must be speaking of words. You're nothing but a second-rated, trying hard copycat. Speaking of words. Second, public. Hindi pwede kayong dalawa lang sinabi sa iyo mo, Carlo, you're nothing but a second-rated, trying hard copycat. Kung kayong dalawa lang nausap, wala yan. Kailangan may at least isang tao na kayo na pinahiya mo siya eh. Di ba? So, kailangan public. Second, directed to a person. Kailangan direct sa'yo. Hindi pwede direct na nagpaparinig ka lang, kayo tatlo nag-usap, may isang bobo nito na kasama ko. Not directed to a person. Kailangan directed to a person ang sinasabi mo. Ha? So first, speaking language, speaking falsely or maliciously. Second, directed to a person. And third, it must injure the person's reputation, honor, and dignity. So pag nagsasabi ka ng mga pambabastos, papahiya, kailangan directed to a person. Hindi pwede kasama kayong tatlo kayo. Sabihin mo, isang tao dito na, ewan ko sa yung utak niya napunta. Ganon. Hindi man directed sa'yo. Pag hindi directed sa isang tao, hindi yan oral defamation. Kasi in oral defamation, kailangan yung pag-iinsulto mo directed to a person. And pag directed to a person, not only directed, kailangan may isang tao na karinig to make it public. That's why that is considered oral defamation. Ito naman po, Kuya Mark, ang mga elemento ng slander of deeds. Ang slander of deeds, number one, the action must be malicious. Hindi pwede na hindi mo sinadya lang. Kailangan, the action must be malicious. There must be performance of an act that is malicious. Ang purpose is to injure the person's reputation, honor, and dignity. So, yun ang ibig sabihin ng slander of deeds. Ibig sabihin, may ginagawa ka ng hakbang, gumagawa ka ng action, ang purpose mo is pahiyain yung isang tao, sirain yung kanyang reputasyon, honor, and dignity. Yun ang tinatawag na slander of deeds. Ano ba ang oral defamation? Yung phone mo, ha? No? Ay, ito. Sorry. Ito, ano nga ba ang grave oral defamation, Kuya Mark? Ang grave oral defamation, i-compare mo yan sa simple oral defamation. Ang grave oral defamation, serious na insulto. Pag-iinsulto ng isang tao. Pag seryosong insulto, lahat yan, yung dalawa, grave oral defamation man yan or simple oral defamation, ang purpose dyan is to insult the person's honor, reputation, and dignity. Pareho lang ang purpose dyan. But yung diin sa insulto, dun pagkakaiba. Pag yung diin sa insulto is seryosong-seryoso, serious oral defamation. Pag hindi naman masyadong seryoso yung diin ng insulto, simple oral defamation. So, ibig sabihin, depende sa insulto na sinabi mo sa isang tao. So may level pala yan siya ng... yan. Example, insulto mo siya na, sabihin mo na, kabit ka. You are an adulterous wife.
Yan. Buang ka. Yan. You are a pimp. Yan. That is serious oral defamation. Pero sabihin mo lang, tanga-tanga mo naman eh. Yan. Simple oral defamation. Kasi depende kasi sa diin ng insulto. Kung yung insulto mo, depende sa konteksto. Depende sa konteksto ng story mo, same time, diin ng insulto. Pag ang diin ng insulto mo, sobrang-sobra naman na to the extent na pati buto mo natamaan sa insulto na yan, serious oral defamation. Pero yung diin ng insulto, yung nasabi mo, galit ka sa kanya, then gusto mo siyang payain, but hindi naman masyadong diin. Hanggang light lang yung sama ng loob na natamaan ka sa pag-insulto. Simple oral defamation. Yun ang pagkakaiba ng grave oral defamation sa simple oral defamation. Ayan. Ito, Kuya Mark, ang penalty naman, pag-usapan natin. Ano ang mga penalty sa oral defamation? Okay. Dati kasi ang penalty, sobrang baba lang. Ang oral defamation, slander of deeds, 2,000 na fine. But ngayon, iba na. May kulong to, may fine pa. Pag grave oral defamation, hanggang 4 years na kulong, plus 100,000 pesos fine. So 4 years plus 100,000 pesos na fine. Pag grave oral defamation. Pag simple oral defamation, 30 days imprisonment plus 20,000 pesos na fine. So yun ang penalty ng oral defamation sa grave oral defamation compared mo sa simple oral defamation. Paano naman po sa slander of deeds, Kuya Mark? Same lang ba sila ng penalty? Slander of deeds, same also. Pag grave slander of deeds, kasi dalawang klase ang insulto eh. Pagbunganga at saka aksyon. Ang aksyon, may insulto na din, natamaan mo hanggang buto ang pag-insulto na yan. Grave slander of deeds. Pag hindi naman masyadong insulto, pero insulto pa rin, simple slander of deeds. Pag grave slander of deeds, 4 years imprisonment plus 100,000 pesos fine. Pag simple slander of deeds, 30 days imprisonment plus 20,000 pesos na fine. Tinaas ng batas ang mga penalty. Dati kasi, Carlo, 2,000 lang fine ito, then nababa ang kulong. But ngayon, nirevise nila ang batas. That's why umabot na ng 100,000 pesos na fine. Ayan. Ito naman po kasi, syempre, may mga instances na yung mga ganong pangyayari na nagagalit ka, parang pinapahiya mo yung isang tao, pero yung pagiging totoo sa mga sinasabi mo against dun sa taong yun, pwede ba yun maging depensa? Hindi. Kahit totoo pa ang sinabi mo, truth is not a defense. Kasi sabi ng bata, for example, oral defamation, dalawang klaseng oral defamation. You make a statement, false statement, or malicious statement. Dalawa yun eh. False or malicious. Kahit totoo yung sinasabi mo, but malicious naman. Ang purpose mo para pahiyain yung isang tao. Di ba? Sabihin mo sa isang tao, ikaw, kabit ka. Totoo naman kabit ka. Pero bakit mo? Pero hindi mo dapat sabihin yun. Kasi nakaka-insulto yan. Pero sinabi mo talaga yun. So ibig sabihin, malicious statement, even totoo. Ha? Pero nakaka-insulto yan. It will affect or it will injure the person's reputation, honor, and dignity. That is considered oral defamation. Kahit totoo. Kasi in oral defamation, dalawang klase. Pagsisinungaling o kahit totoo, basta malicious ang sinasabi mo, still considered as oral defamation. Ayan. May kaugnayan to sa pinadalang mensahe ng ating isa sa mga viewer, Attorney Mark. From Jude Ramirez, good morning, Attorney Mark. Can you sue for oral defamation if the statement is made? Hindi, ito. Pwede bang gamitin ang kalayaan sa pagsasalita bilang depensa sa isang kaso ng slander kahit yung pahayag ay mali? Example, freedom of expression. Freedom of expression. May tinatawag tayong privileged communication. We are in a democratic country. Kung nagsasabi ka, ikaw congressman, corrupt ka, ikaw congressman, sana yung kwarta sa flood control, that is in the exercise of freedom of press. Iba yun.
Exception yan sa oral defamation if you exercise privileged communication. For example, public official. Sabihan mo, ikaw public official ka. Nakakahiya ka dyan, hindi ka marunong gumawa sa trabaho mo. Palagi kang late, palagi kang absent. Ikaw sinasweldohan ng taong bayan. Mga ganun na mga pinagsasabi. Para tayo si Kay Eric ito. Mga ganun na yung mga ganun na mga pinagsasabi. That is the exercise of freedom of press and freedom of expression. Pero kung hindi naman ganun, sabihan mong kapitbahay mo, ikaw, magnanakaw ka. Hindi ka marunong magbayad sa utang. Kapal ang mukha mo. Yan. That is oral defamation. Di ba? Kasi private transaction kasi yun eh. Di ba? Pero pag sinabihan mo yung isang politiko, ang corrupt mo naman, hindi ka marunong gumawa ng batas. Ano bang ginagawa mo dyan? Nagpapalaki ng chair sa Kongreso? That is privileged communication. You're just exercising freedom of press and freedom of expression. Privileged communication. So ibig sabihin, if you are a public official, you should not be on your skin. Kung nasa gobyerno ka, ibig sabihin, Carlo, you are subject to public consumption. You are subject to public ridicule. Ibig sabihin doon, kung nasa gobyerno ka, hindi ka dapat balat sibuyas. Kasi pag nasa gobyerno ka, kahit anong palalait sa'yo, dapat tanggapin mo yan. Kasi pinagkatiwala sa taong bayan ang posisyon mo. Privileged communication, freedom of press, freedom of expression. Pero yung kapitbahay mong makapalamukha, hindi mo na magbayad ng utang. Sabihin mo, Hoy, Maria, magbayad ka ng utang mo. 3 taon na. Dito sa tindahan mo sa isang store, ilang ice candy na nautang mo sa akin. Pati candy, pati biscuit. Hindi ka bayad 10,000 na, kapalamukha mo. Oral defamation. No, kahit totoo pa yun. Totoo yan. Totoo pala utang tong si Maria eh. Kumuha ng biscuit, kumuha ng ice candy sa isang store ni Pedro. Tapos, hindi nagbayad ng utang. Ng ice candy, ng biscuit. Sabihan mo siya, Hoy Maria, magbayad ka ng utang mo sa 10,000 na to. 3 taon hindi ka nagbayad. Ilang ice candy na to. Ilang biscuit na to. Yan. Oral defamation. Yan. Ibig sabihin, ang purpose mo is pahiyain yung isang tao that will endure his reputation, honor, dignity. Oral defamation. Iba pag politiko, iba pag government employee. Pag government employee ka, sabihin mo yung government employee na yan, bobo naman itong empleyado na sa gobyerno. Hindi marunong sa ginagawa niya. Palagi lang nakaupo dyan. Siya sweldo ng taong bayan, 8 hours a day. But, 3 oras dyan sa opisina, napakalamig, natutulog. Freedom of press. Privileged communication. Hindi yan matatawag na oral defamation because that is in the exercise of freedom of press and freedom of expression. Naku, yung mga nasa tindahan ngayon, mag-ingat talaga. Huwag kayo mapautang ng ice candy at saka biscuit. Huwag na kayo mapautang. Pero ito, Kuya Mark, nabanggit niyo po yung privileged communication kanina. May pakaiba ba ito sa qualified privileged communication? Or same term lang? Ito yun, qualified privileged communication. Ito yun. Kasi qualified privileged communication, part yan ng freedom of press and freedom of expression. We are the media. May binanggit tayo isang politiko. Isang politiko na nangurakot, isang politiko na wala na sa Pilipinas, nagtatago na sa ibang bansa, ganon. Nag-discuss natin dito. Freedom of press yan. Part yan ng trabaho ng journalism to criticize yung mga anomalya sa ating gobyerno. Because we are in a democratic and republican country, that is privileged communication. Pero kung hindi naman private individual naman, hindi na nagbayad ng utang sa skin din niya, na 3 taon, oral defamation ang tawag doon. Pag binungangaan mo ang kapitbahay mo. Pero pag sa Facebook mo sinulat, Hoy Maria, magbayad ka ng ice candy. 10,000 ng utang mo. Ilang daang ice candy na nakuha mo sa tindahan ko. Pinost mo sa Facebook. That is cyber libel. Yun na, yung magkakaiba ha? Magkakaiba. Yun.
Yan ang pakyutan. Lumipat na doon sa may kahoy. Yan, tahimik na. Ayan na. Yan sila. Gusto ko ng gloves. Ang gloves ako, ang gloves. Yun na sila. Yung ginawa nilang bahay ah. Yan. Dito sila galing sa loob. Ay, yung bahay nila sinira ko na. Sinira yung bahay nila. Takyasan ko ulit.